Good evening po mga kababayan, ma'am sir. It's December 24, 2023 pa rin po. Ginabi na tayo dito. Ginabi na tayo dito sa Cavite. Pinabalik-balik lang tayo dito. Ano, nag, buhat kaninang umaga pa. Naghatid tayo dito. Basta area ng Cavite. Hindi ko na matandaan kung saan mga lugar-lugar. Tapos pinaikot-ikot lang tayo. Pinaghatid tayo dito. Ikot-ikot lang isabi lang to. Cavite area. Tapos Laguna. Tapos Laguna, hinatid natin ulit doon sa Muntinlupa. Akala ko makakakuha na ako ng pa Quezon City, pa Manila or pa Pasay man lang. Pagdating natin doon sa sa Muntinlupa binatuhan ulit tayo ng pa Cavite. So ayan, pagdating natin dito, ayan, at okay naman, na-drop na natin. Binabatuhan ulit tayo ng dito din lang sa Cavite. Kaya tinanggihan na lang po natin dahil magpaikot-ikot lang tayo dito. Buti sana kung taga rito tayo. Ang layo ng pagitan, ang layo ng ating uwi, taga Quezon City po. Taga Quezon City po tayo. Ang layo ng Cavite, layo pa ng ating uuwian, gagabihin at gabi na talaga. So kailangan na muna nating umuwi. Okay, so pagdating siguro ng Pasay, so dadaan pa ako ng Mall of Asia. Hindi na muna ako magdidirekta pa Quezon City. Pasay muna at Paranaque, yan. Mag-ikot-ikot muna ako doon. At kailangan muna manatili sa kanan hanggang Daang Hari Extension. Sana okay naman. Okay naman. Kahit pa paano hindi naman natatalo. Meron at meron din. Oops, sandali. At nalilito ako sa daanan dito. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Dumiretso lang ng 20 minuto hanggang Nomo Avenue. Nalito na ako dito sa daanan nito. May dalawang daanan dito, ayan. Pataas at dito sa baba. Hindi siya nagsasabi, itong navigator, itong Waze na ito, hindi siya nagsasabi kung saan ba dadaan. So malamang sa baba. Ayan. Susubukan kung sa baba. Pero ang alam ko dito sa taas ay bahala na. Pareha sigurong Aguinaldo yan. Hindi ko taga rito kaya hindi ko alam to. Ayan. Sana tumugma. Parang tumutugma naman. So pakaliwa tayo. Ala, talaga tong Waze na ito. Manliligaw talaga. Hindi naman siya nanligaw na kaso nga lang syempre hindi niya dalawa yung daanan Dapat sabihin niya kung saan yung dadaanan, kaliwa or kanan. So ayan, sensya na, medyo inuubo-ubo tayo. Siyempre maraming nakakasalamuha din ng mga inuubo-ubo. At siyempre nalalamigan din at napapawisan din yung ating likod, natutuyuan, pinapawisan, nalalamigan. So ganun na rin, ganun din po talaga ang mangyayari. So di ba, pagdating natin ng bahay, ngayon lang naman nag-umpisa ito. Ngayong umaga, ngayon ko naramdaman na parang may inuubo-ubo ko, parang may plema ako.
So hindi naman to malala, ano lang, plema lang. So gagawin natin. At ginagawa naman natin ito sa Saudi dati nung tayo andun pa na sa kapag ka nakakaramdam na po tayo ng ganito ay inaagaran na natin ng suob. So mamaya mumumog ako ng maligamgam na tubig na may asin. At the same time magsusuob na rin ako yung maraming asin na yun, at susuob natin yun. At maganda yun, nalulusaw, pampaluwag ng plema at nalulusaw at namamatay yung virus. So ganun yung ating ginagawa dyan na mga technique natin sa Saudi. At effective naman yun, at actually natural na ano talaga, may napakinggan na rin ako nyan. May napanood na rin ako nyan, nasa sinasabi at tinatalakay ng mga doctors, mga professionals natin na ayan, pwede ngang yun, pwede bang gawin yun. At saka nung unang panahon talagang yan ang pinanggagamot nila sa mga trangkaso. So suob po, suob. So ayan, magsusuob tayo mamaya para lumambot yung ating plema at mailabas na natin iyon at hindi na dumami sa loob. Pero sa naobserbahan ko, hindi rin maganda yung dire-diretso. So tamang suob lang, huwag yung dire-diretso kasi siyempre sa kasagsagan ng COVID dati ginagawa natin kapag dinidire-diretso natin, hindi rin po maganda. Hindi rin po maganda na dire-diretso. Siyempre saan ba pupunta yung singaw na yun? Diba sa baga? Siyempre may ipunan din ng tubig ang baga. So ang ginagawa lang noon, pinapasingawan natin yung singaw nga, yung kumukulong tubig, yung maligamgam na tubig. So may singaw yun, at the same time na maalat kasi yun, may inalagyan natin ng asin para yung singaw niya maalat-alat, o siyempre mamamatay yung virus at bacteria doon sa loob. At the same time pinapaluwag niya yung ating plema. Hindi tayo doktor, hindi tayo eksperto, yun lamang ang i-share natin sa inyo dahil na-experience natin. Sa experience natin maganda. Sabi nga ng mga doktor, hindi porket na experience na iba ay nakakabuti rin sa iba. Pero siyempre i-share lang namin na ito sapagkat ito rin ay maraming nagpapatunay at noon unang mga panahon pa ginagawa na ito. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, may iba't ibang tawag po yan sa ibang bansa. Ginagawa din po nila yan, pero huwag tayong lalayo. Andito tayo sa Pilipinas at yan ay ginagawa ng ating mga ninununuhan po. Yan ay suob. So effective po yan talaga, gamot para sa mga natatrangkaso, sa mga sinisipon at inuubo. Bakit? Sapagkat iyon ay ang kapag nagpasingaw, nagsuob, pinapalambot niya yung plema sa baga. So ayan po yung aming naobserbahan. Hindi kami doktor, pero yan po yung aming naobserbahan na ikinaganda sa aming kalusugan na kami na mga naka-experience nga po ng ganon. So isinishare din po namin yan sa inyo upang sa aming experience, sa aming naranasan ay magkaroon din po kayo ng ideya kung nakakaganda ba o nakakabuti. Magsaliksik po kayo, magtanong po kayo, at sa mga doktor din naman siyempre mas maganda magtanong kayo sa mga doktor kung talagang okay ba. May mga doktor din kasi na nagsasabi na okay talaga yan dahil noong unang panahon pa ay ginagamit na po talaga yan as medicine. Hindi naman medicine kasi natural yan natural po yan singaw lang po yan, pinapakulan yung tubig, nilalagyan nyo ng asin. Actually mas maganda kung may luya, kaso kung may luya, bawang ba yun? Kasi, pero nilalagay ko po minsan luya, kaso medyo matapang na po kasi pag may luya na, tapang na yung amoy niya. Pero okay na rin yung lang, tubig lang tapos asin, okay na rin yun. So ayan, pauwi na nga po tayo. Wala na po tayong ganyan. Wala na po tayong ibang ma-share sa ngayong araw na ito sapagkat yun na po yung ating panghuling biyahe kanina. Pinaiikot-ikot lang kasi tayo ni Grab dito sa area ng Cavite ito. Puti sana kung dito lang tayo sa malapit dito, napakalayo po ng ating uuwihan. So kailangan na nating i-off yung ating app, yung ating platform, para naman tayo ay makauwi na sa
sa ating bahay tuluyan, sa ating tinutuluyan, which is sa Quezon City nga po tayo. So ang distance mula dito sa basta Cavite ito, nakalimutan ko na ulit yung lugar kung saan dito sa Cavite, ay nasa 30 to 40 kilometers, depende yan sa dadaanan. So ngayon binabala kong mag Cavitex na lang para medyo mabilis-bilis. Magkano lang naman yung toll, hindi balit nakapag-ikot-ikot na rin naman tayo dito. So babayaran ko na, sacrifice, hindi balit bawi naman na yan dito sa last na passenger. At saka may mga nagbigay naman ng tip, kaso nga lang it's a Christmas season, sabi nga nila nagbibigay naman ng tip, pero mga ordinary tip lang. Mas malaki pa nga yung ating natatanggap ng mga tip ng mga nakaraang araw. Anyway, pasalamat tayo sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga nagbibigay sa atin. Maraming salamat. At maraming salamat sa lahat ng mga tip nyo. At maraming salamat sa pagsakay nyo po sa akin, sa pagtiwala po na paghatid, pagsundo at paghatid sa inyo, pag-pick up sa inyo at paghatid sa inyong destinasyon. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng tip nyo. Kasi bagaman po unti-unti yan, kapag naipon sa dami nyo, siyempre malaki na rin. Okay, ito ma-share ko lang. Siyempre minsan meron din kaming kapag pinag-ipon-ipon sa isang araw din, pero siyempre yung isang araw na sinasabi namin ay diretsyon po yun, talagang puyat-puyatan, pagod-paguran talaga. So minsan kapag inaabot naman po yan ng mga 1,000. So minsan lang yun, hindi yun madalas, sapagkat ang madalas, kung madalas yun, abay napakasarap, sapagkat libo ang pinag-uusapan yan. Magkano lang po yung ating minimum wage ngayon? Sa pagpalagay na lang natin 600. Kung magkaroon ka ng tip, di doon ka na lang, hindi ba? Pero hindi po kasi yan madalas. Yan po ay napakadalang. Sabi nga nila, baka once in a year. Hindi naman po, basta napakadalang. So yan po ay sinisample ko lang po na once in a year. So ganun po siya kadalang, hindi po siya madalas. Kapag ganun na nangyari, na nagkaroon kami ng ganun, edi laking tuwa namin at laking pasasalamat doon sa nagbigay, at lalong lalo na doon sa naghipo sa puso ng nagbigay, which is ang Panginoon po yun. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat po sa pagtangkilik at panonood sa lahat ng ating mga videos. At sana po huwag kalimutang mag-subscribe. Never kong sinasabi at ayaw kong sabihin yan, sapagkat alam ko naman na kung talagang gusto nyo mag-subscribe at kung nagugustuhan nyo po ang ating ginagawa, at kung gusto nyo po talaga akong subaybayan at tulungan, at kung gusto nyo po talagang mag-subscribe, siyempre hindi na po talaga kailangan namang sabihin yan sa inyo. Hindi na po kailangang makiusap sa inyo. Gagawin nyo na po yan nang hindi na po kayo pinapakiusapan. Kaya maraming salamat na lang po. At maraming salamat. Dumadami na rin po kayo. Nakaka-overwhelm din. Even though kahit na po 300 plus pa rin po. Actually nung ginawa ko ang same na ganito, isang pasasalamat noon, kayo po ay 33 pa lang yata yun, kung if I'm not mistaken po, during my time sa Saudi Arabia, nung ginawa ko ang handog pasasalamat, kung natatandaan po ng mga nanonood ng aking mga videos. So ganun nga po, during my time po, so nung ginawa ko po yun, that was 2 years or 2 years ago, if I'm not mistaken po, 3 years ago pa yata yun. So imagine, 3 years ago, 30 subscribers pa lang yata ako noon. So 3 years ago, nadagdagan po kayo. So you are kayo po ay 300 plus na. So hindi masama at malaking bagay po, sapagkat sa 3 years 300 yung dumagdag. Malaking bagay. So ang bilang niyo, kung 300 ang dumagdag, di sa isang taon 100. Okay, so 300 300, 100 ang isang taon. So malapit na po, sapagkat 300 kayo ngayon, at ang kailangan ko ay 1,000 para alam nyo na,
Eh, alam nyo naman, siyempre lahat tayo hindi magpapaka-plastic. Siyempre gusto, yun po ang hinahabol-habol natin, ang ma-recognize, ang ma-monetize. Siyempre naman, di tayo magpapaka-plastic para ba't saan at ginagawa natin ito. Siyempre, upang makapag-share sa inyo, makatulong at siyempre at the same time gusto natin kumita ng extra para sa ating pamilya po. So ayan, so yun nga, hindi nga ako magpapaka-plastic. So gusto ko po talaga kung hinahantilod ihahalin tulad ko nga po sa nangyari sa ngayon na 33 pa lang kayo 3 years ago at ngayon ay 300 plus na po kayo 3 years ago na yon. So ibig sabihin sa isang taon ang dumadagdag po ay 1,000. So ayos yun. So kayo ay 300 ngayon, magkano na lang po ang kulang ko? 700. So, malapit na po. Malapit ko na pong ma-achieve yung aking goal. So, 7 years na lang from now. 7 years na lang from now ay mabubuo ko na yung aking minimithing 1,000, 1,000 subscribers. Maraming salamat po. Tagal pa pala 7 years. Save 4 minutes via 62 Aguinaldo Highway, Bacoor. Oh, nire-reroute tayo. No, thanks na lang tayo. Got it. Keep on your current route. Okay. Thank you. Thank you, Waze. Thank you, Waze. Wasting time. Minsan po kasi talaga si Waze ay wasting time, kaya siya nabansakan talagang wasting time kasi pinaiikot-ikot niya at minsan talaga yung naliligaw. Maraming beses na rin ginawa sa akin yan dahil marahil siguro dahil siya nga ay isang hindi naman tao. Siya ay anong tawag dyan, automated ba? Basta may tawag po. Siyempre iniiwas po tayo sa traffic. Sa gusto niya siguro pag-iwas sa traffic, yung inakala niyang hindi ma-traffic, yung traffic din na pagsusutan at minsan pa ikot-ikot. Na kahit na may traffic nga, oo, pero moving naman yon, iiwas pa rin tayo doon sa paikot-ikot. So napalayo tayo masyado na kahit na ano po sana, kung in-straight na lang doon sa iniisip niyang ma-traffic, mas mabilis pa rin doon. Ganun po yun. Kasi kung isip talaga ng tao, mapagtatanto yun. Pero kung ganyan po talaga, hindi. Iba pa rin talaga yung isip ng tao. Yan. So, nadaanan lang natin iyan dahil nagsalita si Google. Ay, hindi pa. Hindi sila magkaparehas. Iba si Google, iba si Waze. Pero, alam, magkakaparehas lang naman sila. Minsan nanliligaw din siya, no? Pero, sorry po, medyo naubo ako. Excuse me. Excuse me. So, ayan nga. Minsan din talaga nanliligaw din si Google. Si Google. Google. Pero sa aming mga yan ay isang magkakalabang company siguro. Sa aming experience medyo accurate ng konti si Google. Mas accurate siya si Google Map. Pero mostly sa akin kasi ang ginagamit ko si Grab Navigator. May sarili din kasi si Grab. So yun po ang mostly pagka kapag on duty po ako. Pero ganito, pagka off duty na ako, either si Waze or si Google ang aking ginagamit. Pero mostly si Waze na rin ang ginagamit ko sapagkat madaling i-click dito sa cellphone ko. Nag-download kasi ako ng yung yung anong tawag dito, yung ipipindot lang siya. Si Google kasi search mo pa meron sa Google yun, pero hindi na ako nag-download para hindi na masyadong hassle dito sa cellphone ko. Marami ng apps na pag maraming apps kasi naka-open dito sa cellphone, maraming kumakain ng data. Okay, so hanggang dyan na lang ulit. Maraming salamat po ulit sa panonood. At maraming salamat po sa nag-subscribe. Siya nga po pala sa lahat ng mga nag-comments po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment. Maraming salamat. Bagaman baka iniisip nyo na hindi ko kayo pinapansin, napabasa ko po yan. Sabi ko nga,
Hindi po ako eksperto. Ako ay nagsishare lamang ng sarili kong kaalaman, ng mga sa experience ko lang po. Yun lang po. Pero sa mga na-share ko po sa inyo, nalalaman ko pong totoo naman yun. Totoo po yung aking i-share sa inyo. So, kung may napansin po kayong medyo mali sa tingin nyo, syempre sabi ko nga, hindi ako eksperto. You are free na ituwid po ako sa ganung maling aking explanation o paniniwala. Subalit sabi ko nga, hindi ako eksperto. Subalit ako ay nag-share ng aking kaalaman na alam kong yun ay totoo at sapagkat yun ay aking experience. So, yung aking pag-share sa lahat ng mga sasakyan, yun po ay aking trabaho na matagal ng panahon. So, alam ko na tama yung aking mga pinagsasabi. Yun na ay sa pagkakaalam ko. Ngayon, hindi po ako eksperto. Sabi ko nga, at sa mga eksperto, i-correct niyo po ako kung ako ay mali. Maraming salamat po sa pagko-correct sa kasakali. At pasensya po kung mali po yung akin na-share. Pero sabi ko nga, sa aking pagkakapalagay din, hindi naman din po siguro mali. Sa aking palagay, ako naman po siguro ay may tama. Hindi ko sinasabing perfecto ako. Hindi ko sinasabing tama ako palagi. Pero ang sinasabi ko, may tama din ako. Masamang pakinggan, may tama ako. Masamang pakinggan po yun. Okay, hindi, syempre, naman na natin yun. Saka sakali man may mali ako ng konti, ipagpasensya na po at ituwid po ng mga eksperto. Hindi ako mekaniko, hindi ako engineer. Experience driver din lang po ako. Marami din po akong naging experience. So, yung experience ko, yung aking nalalaman, ang aking i-share po sa inyo. Tulad po sa nasabi at nagkomento, marami pong nagkomento diyan patungkol sa aking ginawang video at tutorial dito sa aming sasakyan. Dito sa Mitsubishi Xpander GLS po, nasabi niya may mga komento na hindi daw dual aircon ang expander at hindi daw CVT ang expander dito sa Pilipinas. Dahil nga sa sinabi ko na dual aircon po ang expander, which is ito yung expander kasi maraming uri at type ng expander dito Pagkaraan ngayon. ng 300 So metro. ang ginagamit kong Kumanan sa expander Nomo po Avenue. ay ang expander GLS 1.5G 2023 model po. So ito po, sa sinasabing hindi dual aircon po yung expander, well, syempre sila po yung mga eksperto siguro at alam po nila yung tama at mali at sila po siguro yung mga mechanical engineer, mga mekaniko. I respect naman at salamat sa pagtutuwid. Pero sa aking nakikita po kasi dito ay parang dual po siya. Bakit? Kumanan sa Nomo Avenue. Kasi meron pong meron pong dalawang switch meron pong dalawang evaporator. Kapag kadalawa po kasi yung evaporator, even though na iisa yung nagkamali na Pagkaraan ng tayo. 3.2 kilometro. Doon pala, Manatili sa kanan hanggang 62, Aguinaldo Highway. doon pala tayo dapat. Malamang babalik tayo. Ngayon, sige, ituloy natin. Kasi even though iisa lang yung kanyang compressor, pero dual yung kanyang pero dalawa yung kanyang evaporator. Isa po yan sa sinasabing dual aircon. Consider po yan as dual aircon kasi dalawa po yung kanyang evaporator. So itong ginagamit ko pong GLS expander GLS 2023 model po, GLS expander 1.5G
2023 model, ay dalawa po yung kanyang evaporator. Meron po dito sa bandang likuran at meron din dito sa bandang harapan. Ewan ko lang po kung tama, kasi po parehas po silang lumalamig. Hindi ko siya na-open, hindi ko pa siya tinanong sa mga eksperto, pero akin lang pong inobserbahan. Bakit po? Sapagkat kapag binuksan nyo po yung dalawang air vent dito sa harap at saka dyan sa sa likod, yung magkabilang magkahiwalay po ang switch nito. Dito sa harap lumalamig, and then sa likod lumalamig din. So yun, kaya inanalyze ko, may dalawa siyang evaporator. So ganun po. Correct me if I'm wrong, or maaring may husga, kasi hindi ko din talaga binuksan. So dalawang switch. So ang tumakbo na po sa ang inanalyze ko na po siya talaga na dual aircon siya, sapagkat ganun po na binibilang yung isa sa pagbilang ng dalawang aircon ay doon sa mga tulad nito sa double evaporator. Even though iisa yung compressor, easy compressor, pero dual evaporator siya, dual aircon na rin ang tawag po doon. Kahit na meron po talaga yung dual sa mga malalaking sasakyan na po siguro yan, yung dual compressor. May dual compressor po talaga, siyempre dual evaporator din po yan, dual aircon nga din yon. Pero meron po talaga na iisang compressor at dalawa yung evaporator. So dual aircon din po ang tawag doon, kahit na iisa yung kanyang compressor. Okay po, sana po may natutunan at sana po may tama din po ako. Yan po, dahil ito nga po yung aming gamit, ito po yung aming sasakyan, kaya ito po yung aking pag-oobserba. Ngayon po, sa patungkol sa komento patungkol sa CVT transmission ng expander dito sa Pilipinas, ang sabi ng isang magkomento po, well, salamat po sa inyo sir. Sabi nyo po kasi na ang wala pang CVT po dito sa Pilipinas. Ang expander po ay wala CVT. Salamat po. Kung sakasakali man na mali po ko, salamat po sa pagtutuwid po sir. Hindi ko pa man po nababasa yung buong ng sasakyan, yung kanyang manual. Hindi ko pa po napapakita sa mekaniko. Hindi ko pa po siya napapa-open kung talagang CVT o hindi. Pero ako ay nagbabase din sa takbo. Saka isa pa po, yung aking agent, siya po mismo ang nagsabi sa akin na ang GLS 1.5 G 2023 model po na aking sasakyan na kinuha ko sa Mitsubishi Peak Motors po ay CVT siya. Transmission po niya CVT po. So kaya nga po nabanggit ko po doon sa video din na CVT po talaga ito. So correct me po if I'm wrong po. Okay pa. So ayan, hindi ko pa po yan napapacheck sa mekaniko, kasi mostly naman kasi maintenance ngayon is wala pa po doon. So mostly po change oil lang. So hayaan nyo po at sa susunod na maintenance po ng sasakyan, itatanong ko din po sa mekaniko kung ano ang uri ng transmission nito. Maraming salamat po sa concern sir. At dahil sa concern nyo, itatanong ko na po ulit sa mekaniko sa susunod na service po nitong aking sasakyan, para magkaalaman na kung CVT ba talaga or ordinaryong automatic transmission po nung to. Kasi ako nagbase din sa kanyang takbo. Ang normal na takbo kasi ng ang automatic transmission, yung sa uri ng pagtakbo kasi ng ordinaryong automatic transmission, na kapag ka nagre-revolution ka po, mararamdaman mo yung pag-change niya ng speed. Yung parang parang gumaganon ka
Parang hindi ko maano kasi hindi nyo po ako nakikita. Para yung ganun ka, mararamdaman mo siya na nag-change siya. Ang CVT po, hindi po siya nararamdaman na mag-change ng ganun. May mararamdaman siguro ng onte, pero hindi siya kasi mag-change siya ng speed ng ano ng size noon sa pulley. So mararamdaman din niya na onte. Pero mas ano siya, hindi siya talaga ramdam. So ang nakikita ko po kasi dito at naobserbahan sa aking sasakyan is tuloy-tuloy po siya, parang hindi siya nagpapalit. So doon po ako nagbase kasi ang CVT po ganun po talaga, hindi po siya mararamdaman. Ano po, so obserbasyon lang po yung sa akin, hindi po ako eksperto, hindi pa po ako nagtanong sa mekaniko. Kaya nga ako po sinabing CVT sapagkat yun po ang sabi ng dealer ko during nang sinasabi niya po sa ibinibigay niya po sa akin yung aming sasakyan po. Okay po, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. At hayaan niyo po at lahat po ng inyong mga katanungan ay sasagutin po namin at komento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento. Maraming salamat sa pagtutuwid po sakali man po na ako man po ay mali. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, at hayaan nyo po at sa susunod i-confirm po natin sa inyo kung CVT ba talaga ito o hindi po. I-confirm po natin yan sa mekaniko pagka hopefully po by January or February na po siguro tayo service. So ayan, medyo napahaba na po yung ating daldalan. So hanggang sa muli po, ingat po at God bless po sa lahat. Hanggang sa muli po. Bukas na ulit tayo lalabas at uuwi na rin po tayo. Kung napapansin nyo po, medyo namaos na rin po ako. So ingat po sa lahat. God bless po sa lahat. At maraming salamat po ulit sa lahat ng subscribes at nanood po. Maraming salamat po, nakaka-overwhelm po talaga. So 7 years na lang at ma-achieve ko na, makukuha na po natin na yung tamang bilang natin na 1,000 subscribers po. Maraming salamat po. So 7 years from now po, inaasahan ko na po yung 1,000, yung ating dami po. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli po, ingat po at pagpalain po ang bawat isa po sa atin. Pansamantala po, ito po ang inyong lingkod, Jam the Filipino Channel po. So yung Jam po, para sa pagkaalaman ng lahat, dyan po hinugot yung aking pangalan. Sa kanan hanggang 62, So Jan Aguinaldo Ancheta Highway. Malik din po ang aking pangalan. So yan po, Jam the Filipino Channel. Hindi po ako nagtatago ng lahat ng aking identity. Nakalutang po lahat ng mga video ko po dyan. Ako po yan. Ang pangalan ko andyan po nakalantad. So ako po mismo, ako po talaga iyan. So kaya Jam the Filipino Channel. Okay po, salamat po. Maraming salamat. At bukas ulit, hindi na po natatapos yung ating paalaman. God bless po. Teka lang. Meron pa ba akong nakalimutan sa mga comments niyo po? Tanong. Palagay ko naman wala na. Okay, so hanggang sa muli po, ingat po at paalam po pansamantala. Bye bye po.